Yarag to po mga kapatid. Let us pray. Heavenly Father, salamat po din sa oras na ito na dinako po ninyo kami dito po sa inyong bahay panambahan, O God. At salamat na kayo po yung strength namin. Kayo po, Panginoon, yung nagbibigay, O God, ng joy, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin ang gabi po na ito, O God, ay tunay na maging kagalakan po ninyo dyan, O God, sa inyo pong trono sa kalangitan. Sa inyo po lahat, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral. Play po muna ito. Nandito na tayo sa Mark chapter 9. Mark chapter 9 verses 14 to 29 po tayo. So the last week na pag-aralan po natin yung patungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus doon sa, sabi dito, doon sa mataas na bundok. So hindi po in-specify kung saang bundok ito. May mga nagsasabi na sa Mount Tabor, may mga nagsasabi na sa Mount Hermon, pero mas malapit daw yung Mount Hermon, sapagkat ito po ay nasa yung pupuntahan po nila na susunod after that is malapit po doon po sa lugar po na iyon, no? At as a continuation of this, sabi dito sa verse 14, nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din na mga tagapagturo ng kautusan at nakikipagtalo sa kanila. No? So meron po silang issue na pinagtatalunan sa mga oras po na ito. Ito rin po ay sinulat ni Matthew sa chapter 17 at sinulat din po ito ni Luke sa chapter 9. So merong event na nangyayari sa tagpo po na ito, na kung saan itong mga alagad at binanggit dito ni Marcos na napakaraming tao yung nandudoon sa mga kapanahunan po na yon, at may mga sabi dito na tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo. May mga hindi sila pinagkakaintindihan. So may mga alagad, napakaraming mga tao, may mga tagapagturo, di ba, ng kautusan. So yun po yung mga makikita po natin. Verse 15, sabi nito, nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo nilang sinalubong at binati siya. So very specific itong si Marcos, no? Very detailed yung kanyang pagkakakwento, unlike doon po sa account ni Matthew at saka account ni Lucas na diretso po sila doon po sa issue. At sabi dito, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Ano ang inyong pinagtatalunan? At maintindihan natin mga kapatid, di ba? Yung lahing ito na kapag sila'y nagtalo-talo, talagang talo-talo. Di ba? Talagang anuhan yan, yung lakasan ng boses. Kung sino yung mas malakas ang boses, yun yung probably, maririnig. Di ba? Kailangan panakasan ng boses. Ganun po yung kanilang pagkatalo-talo. Kaya nga minsan pag nakikipagtalo tayo, di ba, sa ating mga employer, kailangan nakasan mo din yung boses mo kasi yun yung naiintindihan nila. Di ba? Na kapag lumakas yung boses mo, meron kang sasabihin. Di ba? Pakikinggan ka nila. Kung sino yung mas malakas. Kahit sa mga TV, di ba? Makikita mo, sabay-sabay silang nagsasalita. Sabi ko nga, sino mo pakikinggan mo dito? Yung mga, yung mga commentators, sabay-sabay talaga silang nagsasalita. At kung sino yung pinakamalakas at hindi titigil, mapapagod yung iba, siya yung mapapakinggan. So, maintindihan natin kung pagtatalo po yung pinag-uusapan, ganun po, napakapalad po natin sapagkat kasama po natin, di ba, yung mga lahi po na ito. Pinaglilingkuran natin sila
nakakasama natin sila, di ba? At nakikita natin kung ano yung kanilang buhay. Verse 17, sabi dito, sumagot ng isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki. Sabi ni Lucas, itong mama na ito, sabi din ni Matthew, na mula doon po sa crowd, mula po doon po sa karamihan, sumisigaw po ito. Sumisigaw siya na, alam mo yun, he is quoting the attention of Jesus Christ. Na sa dami-dami kasi ng mga tao, di ba, kailangang nagtatalo-talo pa, di ba? Meron siyang gustong tawagin, at yun yung Panginoon, kaya sabi ni Matthew, sumisigaw ito, di ba? At sinasabi, Guro, tulungan mo ako. Sinabi ni Lucas na nag-iisang anak na lalaki ng mamang ito, yung anak na dinala niya doon sa crowd na yon, sapagkat may problema po yung anak niyang lalaki. No? May problema. At maintindihan natin sa isang magulang, di ba mga kapatid, kung hindi po tayo magulang, tayo rin po ay mga naging anak ng ating pong mga magulang. Maintindihan natin na kapag masama po yung pakiramdam po natin, di ba, hindi po sila mapakali. No? Yung kapag may hindi magandang nararamdaman yung mga anak po natin sa mga magulang, di ba? Talagang hahanap ka ng paraan upang maipagamot siya. Kung hindi naman dinidinig ng mga doctors or hindi gumagaling yung kanyang sakit sa mga doktor, sa katulad po ng mamang ito, yung kanyang anak, ay hahanap ka ng paraan upang sa ganon ay mailapit mo, di ba, yung anak mo upang mapagaling. At ito, nakita natin na yung mama po na ito, lumapit po siya sa Panginoong Jesus. Napakaganda na makita po natin as a parent, mga kapatid, sa parent, na dalhin ang mga bata sa Panginoon. Diba? Yung alam mo yun, minsan nakakalimutan kasi natin na itong mga bata po na ito, kailangan po nilang matuto, di ba, sa Panginoong Jesus. Kaya nga binanggit sa Old Testament, train up a child in the way he should go, so that when he grows old, he will not depart from it. At nakita rin natin sa New Testament na may instances na malapit yung mga bata sa Panginoong Jesus. Sinasaway sila ng mga alagad, pero sabi ni Jesus, hayaan niyo yung mga bata, di ba, na lumapit sa akin. So it's a good decision ang ginawa ng mamang ito na dinala niya yung kanyang anak sa Panginoon. No? Hindi lang sa dahil may problema yung batang ito. Madalas ganun kasi yung nangyayari, di ba mga kapatid, sa kapanahunan na ito, na kapag may problema yung bata, kapag may problema yung tao, saka lang sila lumalapit sa Panginoon. Pero tayong mga mananampalataya, we know the beauty of bringing our children to the Lord. Kasi mas safe sila, di ba, sa Panginoon. No? May mga kapatid tayo na ganun po yung ginagawa. No? They are ministering to their children. No? Yung alam mo yun, they are praying for their children, no? They are asking for the time na meron ang kanilang mga anak at ipinapanalangin po sila. Meron din yung mga nagba-Bible study, no? Kasama po yung kanilang mga anak. So it's a good decision to bring, di ba, yung mga anak po natin sa Panginoon. Pero tingnan natin ano ba yung ginawa ng lalaking ito. Ano ba yung problema ng kanyang anak? Sabi dito, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. So may problema itong bata na ito. At maintindihan natin as a father na nag-iisang anak na lalaki ito, mga kapatid, napaka-precious po, di ba, ng mga anak na lalaki sa kapanahunan na yon at maging sa kapanahunan po na ito. Iba kapag puro babae yung anak. Iba kapag merong lalaki.
Di ba? Kahit it is a pride of the family. No? Kahit naman sa Pilipinas, di ba? Siya yung magdadala ng apelyido ng pamilya. No? Kasi yung babae kapag nag-asawa, napapalitan yung apelyido. Pero kapag ang lalaki, siya yung nagdadala, di ba, ng apelyido ng family. At nag-iisa ito na kanyang anak. So we can see the desperation of this father. At matindi po yung problema ng kanyang anak. Sabi dito, tuwing siya'y sinasapian nito, verse 18, siya'y ibinubuwal. Bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Meron siyang epilepsy. Sabi sa Matthew, meron siyang epilepsy. So nakakita na po ba kayo ng inaatake ng epilepsy? Yung sa Pilipinas o sa mga employers natin, grabe grabe yung nangyayari. Meron sa amin, inatake, nasa bukid yata siya. Napakababaw lang ng tubig doon sa bukid, sa rice, ano bang tawag doon? Tantalon. Rice field, no? Napakababaw lang ng tubig noon. Pero dahil inatake siya, nalunod siya kasi hindi na siya hindi na niya kaya yung kanyang sarili kasi he is shaking. So it is a very difficult kind of sickness. Di ba mga kapatid? Kahit nga yung mga may Parkinson lang, alam mo yun na kahit ayaw nila, gumagalaw yung mga buong katawan nila. Minsan nga si Bossing eh. So sabihin niya, gusto kong kumain. Sabi niya kaninang umaga, sabi niya sa akin, alam mo, gusto talaga kitang suntukin. Sabi niya sa akin, gusto kitang palu-paluin. Sabi ko, bakit? Hindi mo ako binibigyan ng pagkain. Sabi niya, kagigising ko lang noon. Sabi ko, ay, slika. Sabi ko, ito, bibigyan na kita. Nag-start siyang mag-shake. At hindi na siya nakakain. So, mapaparalyze talaga yung lahat ng gawain mo kapag meron kang ganitong klase ng karamdaman. So, kahit wala ka namang epilepsy, di ba mga kapatid, kapag hindi maayos yung pakiramdam mo, kung may ubo ka nga lang, di ba? Kung may sipon ka nga lang, kung may lagnat ka nga lang, di ba? Hindi ka makakapag-function ng maayos. At hindi lang yung mismong may problema, yung ma-prevent, di ba, doon sa kanyang mga ginagawa. Pati yung kanyang family is also affected. No? Lalong-lalo na itong mama po na ito na ang tindi ng ginagawa ng masamang espiritu doon po sa kanyang anak. So kung ganito yung klase ng anak na meron siya, hindi niya ito pwedeng iwanan. Kasi anytime ay po pwedeng mabuwal yung kanyang anak, tapos bumubula yung kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kaya nga yung iba, nilalagyan ng kutsara, di ba, yung bibig, pero ito daw ay hindi, advisable. Di ba, yung lagyan mo ng kutsara yung bibig ng epileptic, kasi masisira yung kanyang ngipin, no? Magkakaroon siya ng mas matindi, na problema. At siya ay naninigas, sabi ganon. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Ang problema, kaya sila nakikipagtalo dito po sa mga tagapagturo ng kautusan, kasi itong mama na ito, in his desperation, siyempre, well-known, di ba, yung healing ministry ng Panginoong Jesus. At hindi lang si Jesus ang nagpapagaling, binigyan din niya ng kapangyarihan yung mga alagad na magpalayas, di ba, ng masamang espiritu, mag-heal din sa mga may karamdaman. Lamang may problema, hindi nila mapalayas, hindi nila mapagaling yung bata na ito. Ba't gano'n, no? Ba't nagkaroon ng problema? Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo rito ang bata. Sa other account, sinabi niya, kung magkakaroon lang kayo ng
kahit kasinlaki lang ng butil ng mustasa ng pananampalataya, ay magagawa nyo na palayasin yung kung ano yung masamang espiritu, nagpapahirap sa bata, no? Kasi itong mga disciples na na sila, no, yung alam mo yon, doon sa kanilang comfort zone, kasi nandiyan naman si Jesus eh. Anytime na kailangan nila si Jesus, nandadiyan siya dahil kasama nga nila, di ba, ang Panginoon. Pero kailangan makita ng mga disciples na darating at hindi na magtatagal na hindi na nila makakasama ang Panginoong Jesus. Kasi malapit na po siya, di ba, sa pagpunta sa Jerusalem, na kung saan ay doon ay ipapako po siya, di ba, sa krus, sa Calvary. At bukas ay gaganapin, di ba, yung Easter service, Easter celebration doon po sa Jerusalem as a celebration doon po sa muling pagkabuhay, di ba, ng Panginoon. At sabi dito, dinalangan nila ang bata sa kaniya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Ako nakakita na rin talaga ako kasi ganito din ang nangyayari. Di ba na, alam mo yon, kapag nandun siya, nakakaawa lang talaga, no, yung may mga ganito pong klase ng problema. No? So sabi dito, 21, kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Hindi dahil hindi alam ng Panginoong Jesus kung kung kailan nagsimula, di ba, yung problema po ng batang ito. But he often asked questions, di ba, to people, no? To relate himself to people. Yung alam mo yon, kaya minsan nagtatanong tayo sa ating mga kapatid kasi we wanted to relate to them, no? Gusto nating ilapit, di ba, yung ating sarili sa ating mga kapatid, no? At ito yung sinabi ng Ama, we can just put our shoes to this father, di ba, na may ganitong klase ng problema sa kanyang anak. Sabi dito, simula pa po noong maliit siya, ganun na yung nangyayari sa kanya. Simula pa po nung maliit siya. So just imagine yung terror, just imagine yung problematic na lagi na lang iniisip ng Ama. Di ba, nakikita ng Ama yung kanyang anak na ganito po yung nangyayari. No? So nakakalungkot yon, nakakapanghina yon. Nag-iisang anak na lalaki. Di ba, yung bata po na ito. At sabi dito, yung alam mo yan, kapag when you ask people, especially when they are in situations na kung saan they are desperate, makikita mo that they will pour out themselves to you. No, yung alam mo yon, it is a gift to hear to people eh. No, yung alam mo yun, yung kapag narinig mo yung kanilang kwento, kapag may puso ka talaga, di ba, na maayos, kapag may puso ka na nagmamahal sa iyong mga kapatid, you can hear their sentiments. Diba? You can listen to them. No? Iilan lang yung tao yung may ganito pong klase, di ba, ng gift. Na yung makinig ka lang. Hindi katulad ng mga kaibigan ni Job, di ba, na salita sila ng salita. Pero yung someone who is willing to hear you. No? Napakasarap ng tao kung may ganon na kaibigan. No? Sabi nito, simula pa po nung maliit siya, tugon niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. So since bata yung batang ito, kasi nga nakakatakot yung ginagawa eh. Sabi dito sa 22, it has often thrown him into fire or water to kill him. No? Ganun po yung ginagawa ng Espiritu. So, as a father, you need to protect your son. You need to protect sa fire, you need to protect yung anak mo sa water. Na huwag siyang malapit doon sa fire. Sa kapanahonan na yun, mga kapatid, wala naman silang
yung kalan na, di ba? May gas, yung gamit natin sa kapanahunan na ito. Kung natatandaan nyo nung nag-trip tayo doon sa Catherine, kadalasan ganun po yung ginagamit po nila. Di ba na, anong tawag doon? Kalan nila. Di ba sa kapanahunan na iyon. So it is very dangerous. Na kapag nagluluto ka, pag hindi mo napansin, lumapit yung iyong anak, kapag lalong-lalo na kapag malamig ko yung paligid, at kapag hindi ka naging aware, hindi mo nabantayan, pwede siyang masunog doon. Pwede siyang magka-problema. So sabi dito, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas, inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. So grabe yung grabe yung ginagawa sa batang ito. So balit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. So we can, yung plea ng ama na ito, we can understand. Diba? Kung may magagawa po kayo, Lord. Kung may magagawa po kayo. Tinawag niya yung pansin ng Panginoong Jesus at nung nakausap niya ang Panginoong Jesus, He asked this to Him, kung may magagawa po kayo. Kung may magagawa. Kasi I don't believe na hindi niya ito pinadoktor. I don't believe na hindi siya humanap ng lahat ng kanyang pamamaraan upang mapagaling, di ba, yung kanyang anak. Pero hindi nila napagaling yung bata. At ang pinuntahan nito ay ang Panginoong Jesus at ang pakiusap niya, kung may magagawa po kayo, tulungan po ninyo kami. What a plea, what a plea. Sabi dito, tignan natin, agad namang, kung may magagawa ako, sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So, alam natin na nagpapagaling si Jesus kahit sa mga tao na walang pananampalataya. Pero dito, sinabi niya, mangyayari ang lahat sa mga who believes. Everything is possible for one who believes. Lahat ay magiging posible sa taong may pananampalataya. Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. 24, agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Naniniwala po akong mapapagaling ninyo yung aking anak. Pero, sabi niya, kulang yung paniniwala ko. He admitted na hindi sapat yung kanyang paniniwala, kaya sabi niya, help me overcome my unbelief. Tulungan ninyo ako, sabi niya ganon, na madagdagan, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. So, hindi sinasabi ng mamang ito, di ba, na, oo, nananampalataya ako, pagalingin niyo na yung aking anak. But he admitted honestly to the Lord na hindi sapat yung kanyang pananampalataya. Kasi sino naman yung makakabuo ng kanyang malaking pananampalataya na magmula sa pagkabata ng kanyang anak? Of course, he asked for healing sa Panginoon, pero hindi tinutugon ng Diyos, di ba? Lumaki na yung batang ito na hindi pa rin gumagaling. So we can understand yung desperation ng ama. Sabi niya, oo, naniniwala ako, pero hindi sapat yung paniniwala ko, kaya tulungan po ninyo ako na madagdagan yung pananampalataya ko, di ba, sa inyo. Heavy as that, mga kapatid, to the Lord. Diba? Naniniwala ako, Lord, pero hindi sapat yung pananampalataya ko. Naniniwala ako, pero pwede po bang dagdagan pa ninyo yung aking pananampalataya? So when we come to the church, mga kapatid, ito lagi ko po itong ipinapaalala sa sarili ko, na kapag nandito ako sa bahay, panambahan, di ba, ng Panginoon, it is a joy. It is a joy for my Father in heaven, your Father in heaven, na binibigyan po natin, di ba, ng pagpapahalaga, ang sanctuary, di ba, ng Panginoon. Ang pagtitipon na ginaganap,
di ba, dito po sa iglesia. And when we do the praise and worship, kapag sabi kanina ni Pastora, di ba, hinihila niya tayo. Kasi parang, alam mo yung pag hinihila, di ba, parang mabigat kasi pag hinihila eh. Di ba? Kasi parang hindi mo nakikita na, itong mga kapatid ko ba na ito, mga pagod ba ito, mga inaantok ba to, di ba? Mga wala bang joy, yung mga kapatid na ito. Hindi mo kasi alam eh. Pero alam mo, ang lagi kong isinasa puso at isinasa isip, mga kapatid, kapag nandito po ako sa loob ng iglesia, every time that I stand, every time that I sing to the Lord, di ba, ang iniisip ko, merong Diyos na nakatingin mula sa kalangitan at tinitignan niya kung ano yung ginagawa ko. At hindi lang ako nag-iisang umaawit. Kasama ko, lagi kong tinitignan, lagi kong, alam mo yung spiritual na pagtingin, na meron akong kasama sa kalangitan, mga angels ng Panginoon, kasama kong nakikipag-awitan. Di ba? Nandito ako sa lupa, nandun sila sa kalangitan, pero kasama ko silang umaawit ng papuri, di ba, sa Panginoon. Mag-iiba yung pagtingin mo eh, sa yung pag-awit sa Panginoon, kapag ganun yung mindset mo. Na ito, thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi ng prayer ng Panginoong Hesus. So as we sing praises and worship sa Panginoon, what they do in heaven, di ba? Ganon din yung ginagawa natin sa earth. Ano bang ginagawa nila sa heaven? Singing songs, praise and worship, di ba, sa Panginoon, no? So it is, makikita po natin dito na yung lahat ng ginagawa po natin, hindi po nasasayang yan sa Panginoon. No, kahit sabihin natin kasi hindi man ako perfect, kasi ganito mahina lang talaga ako, di ba? Pero itong mama na ito, sinabi niya, mahina ako, Lord, pero dagdagan ninyo yung pananampalataya ko sa inyo. At sabi dito, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Bingi pa pala yung batang ito, no? Pipi pa. No? Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. May mga instances, di ba, na lumalayo yung masamang espiritu tapos bumabalik sila ulit ng 7 beses pa. Di ba, may mga gano'n na nakita po natin sa Bible. Pero sa command ng Lord dito, ikaw na masamang espiritu, sabi niya, lumabas ka at huwag ka nang ibabalik. That is a command from the Lord sa batang ito. So, ganun po yung nakita natin, na pag-handle po ng Lord doon po sa case ng batang ito. Tingnan natin, ano pang nangyari. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagbistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Itong mga marites, no? Kita nila yung bata, ngimisay-ngisay, di ba? Tapos, nagbistulang bangkay na yung bata, sabi ng mga tao, patay na, met. Mate na siya, patay na siya. Sabi ko na. Ngunit ang batay, hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon, at ito'y ibinayo. Alam mo, every time that the Lord is using yung kanyang human touch, grabe ang effect nito sa akin That the Lord is so caring to those people, di ba, na lumalapit po sa Kanya. Itong batang ito, inilapit siya ng kanyang ama, di ba, sa Panginoon. At lahat ng inilalapit sa Panginoon, di ba, hindi nila siya, hindi niya itinataboy ang kahit sino man, di ba, na inilalapit po sa Kanya. So kapag inilapit po natin ang ating mga anak sa Panginoon, hindi itinataboy ng Diyos yung mga anak natin na ito, no? Kahit ano man yung problema, kahit ano man, alam mo, mga kapatid, kahit hindi man epilepsy yung problema ng anak mo, di ba? May napakaraming problema. Di ba? Minsan naririnig natin, no? May mga problema ng addiction, may mga problema sa mental, di ba? May mga problema sa kalusugan,
may mga problema sa pamilya and everything. But it is good na lahat ng mga klase ng problema ay ilapit po sa Panginoon. At lahat ng mga inilalapit sa Lord, hindi po niya itinataboy. So sabi dito, hinawakan niya yung bata, hinawakan ni Jesus yung bata sa kamay, sabi dito, ibinangon at ito'y tumayo. So hindi po sila nabigo, di ba? Sa pagpunta po nila sa Panginoon. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong yon? Kasi nilapit sa kanya, bakit hindi namin mapalaya? So it's good that they ask the Lord about this. Lord, di ba, binigyan niyo kami ng kapangyarihan, pero bakit hindi namin kayang palayasin yon? Privately nila tinanong, di ba, yung Panginoon. At sumagot si Jesus, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. So nakita natin yung mga disciples, napakarami kasi nilang ginagawa eh. Wala kasi silang time to pray. Naglalakbay sila, galing sila doon sa bundok, nag-transfigure yung Panginoong Jesus. So akala nila, ready sila. Sometimes, we are also like that, di ba mga kapatid? Akala natin, malakas tayo. Akala natin, okay na lahat. Akala natin, nagtatrabaho naman tayo. Nagsisimba naman tayo. Di ba? Nagba-Bible study naman tayo. Mabuti naman tayong tao. Wala naman tayong tinatapakan, di ba na ibang tao. Akala natin, okay na lahat yon. At minsan, at madalas, nakakalimutan po natin manalangin. No? Sometimes yung amen, di ba? Paggising mo na kinabukasan kasi dahil sa pagod mo. Pero sabi dito, importante, di ba, yung panalangin. Marami pong klaseng, marami pong kayang gawin yung pananalangin. At kahit yung pinaka mahirap na espiritu na nagpapahirap doon sa tao ay kayang palayasin sa pamamagitan po ng panalangin. Ang tanong, mga kapatid, how many times or how many hours are you spending in prayer? Kasi kung ang prayer ay backbone ng church, kung ang prayer ay kalakasan ng isang tao, how much time are we putting into prayer? So let us pray. Heavenly Father, salamat po God sa inyo pong paalala, O Diyos, sa amin sa gabi po na ito, sa importance, O God, ng prayer. Dalangin po namin na sana pag-aralan po namin na ito, Panginoon, makita po namin na ang pananalangin sa inyo, ang connection sa inyo, Panginoon, ang pakikipag-usap sa inyo, ang siya naming higit na kailangan, O God, sa mga buhay po ng bawat isa po sa amin. Because when we connect sa inyo, Panginoon, darating at darating, O Diyos, ang magandang bagay, Panginoon, sa buhay po, O God, ng bawat isa po sa amin. In connecting to you, O Diyos, ay matututunan po namin na mapapurihan kayo, masamba kayo, mapagsilbihan kayo ng tama, O God, na naayon sa inyong naisin. Sa inyo po lahat, ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.